Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng sumusubaybay po sa atin pong gabi-gabing pag-aaral ng mga salita ng Diyos na kung saan ay kinukuha po natin dito po sa ating Bible Study Guide. Ito po yon. Okay, sa mga hindi pa po familiar, ito po ay pwede po kayong lumapit po sa amin, lalo na po dito sa area ng Bataan. At magsadya po kayo na pumunta po sa Seventh-day Adventist Church, ay libre po namin itong ibabahagi sa inyo. At kayo din naman po ay libre din na sumali po sa Sabbath School lesson discussion every Saturday. Okay, so pwede rin po kayong mag-PM sa akin sa Facebook Messenger at mag-request po kayo ng handout at guide para sa ating Bible study. Okay, so malapit na po tayong matapos actually. Dito po sa Book of Isaiah, puro po sulat na Isaiah po yung ating inaral po this quarter. Malapit na po matapos. Ang kasunod po ay ang pangako, walang hanggang tipan ng Diyos. So next quarter po ito. Okay? So bago po tayo magpatuloy ay sandali po muna tayong manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat ang marami. Muli ay lumalapit po kami sa iyo sa mga oras na ito upang humingi po ng katalinuhan at karunungan na nagagaling sa kalangitan. O Banal na Espiritu, ikaw siya mag-guide po sa amin. Sa aming pag-aaral ay maunawaan po namin at matutunan po namin kung ano po ang inyong mensahe para sa amin pong kapanahonan ito. Pag sa ganun ay lumago po kami sa pananampalataya, lumago po kami sa espiritual na kalagayan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay. So ang ating pamagat for this week sa Tagalog ay nais ng mga bansa. Okay, sa English ang title is Desire of Nations. Okay, sino ba yung desire? Obvious naman kung sino po ang tinutukoy po dito pagka Biblia at may kinalaman sa spiritual na bagay ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So ang ating talatang sa uluhin ay matatagpuan po sa Isaiah Kapitulo 60 at ang talata ay 3. Ganito po ang binabanggit. At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong pagsikat. Okay. So napakaganda, no? Okay. Para sa araw ng linggo, so ito po yung pamagat naman natin. Ang mga epekto ng kasalanan. Okay. So Sunday's lesson po. Kasi mayroon po tayong sa loob ng isang linggo, ang pamagat ay nais ng mga bansa. Sa bawat araw naman ay may mga subtitle po tayo. May mga title din po dito na hanggang po sa araw ng Huwebes. Okay? So, yan. Linggo, ang epekto ng kasalanan. So, ang pag-aaral po natin ngayon ay tutuon po tayo dito po tungkol sa epekto ng kasalanan. Sa Isaiah 58:3, tinanong po ng mga tao ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi ay, bakit kami ay nag-aayuno at hindi mo nakikita? Bakit hindi mo napapansin ang aming pagpapakumbaba? Sa pagkakaiba, ang Isaiah 59 at talatang 1 ay nagpapahiwatig ng ibang tanong. Medyo katulad din ito mga kaibigan. Ang sabi ay, bakit tumatawag tayo para sa kamay ng Diyos para iligtas tayo? Pero hindi niya ginagawa. Bakit tayo humihiyaw sa Kanya pero hindi niya naririnig? Sumasagot si Isaiah na kaya ng Diyos na magligtas at makarinig. Sa 59 verse 1, ang kabiguan niyang gawin alinman, gayon man ay lubos na ibang usapan. So ibang usapan na yun para sabihin natin na nabigo ang Diyos na tayo ay abutin, nabigo ang Diyos na tayo ay dinggin ang ating dalangin sapagkat walang limit po ang Diyos. Unlimited po ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos at kaya niya po tayong dinggin at kaya niya po tayong tugunin anuman po ang ating kahilingan. Okay, so ngayon ay ating pong aaralin ano ba yung mga dahilan kung bakit parang dumarating yung time na parang hindi nga dinidinig ng Diyos. Katulad po ng reklamo po ng mga tao dito sa sulat po na ni Prophet Isaiah. Okay, so pinipili po ng Diyos na hindi pansinin. So ito po yung sagot, no? Pinipili ng Diyos na hindi pansinin ang kanyang bayan, hindi dahil iyon ay kanyang nais, kundi dahil pinaghiwalay ng iyong kasamaan kayo
at ang inyong Diyos. So, ibig sabihin pala ay ang nagiging dahilan kung bakit nagkukubli ang Panginoon sa atin pong mga panalangin na para bang hindi niya dinidinig, hindi siya gumagawa ng pagliligtas, lalo na dito sa karanasan po ng bayan ng Diyos sa panahon po ni Prophet Isaiah, ay dahil po sa kasalanan. Sige po, maganda siguro na basahin po natin dito po sa banal na kasulatan sa Isaiah sa 59 at ang talata ay 2. Yan. Ato sabi, ngunit pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Okay? So, ang liwanag po sa talata na binasa po natin, ano? So, yung kasalanan pala ng tao ang siya naging dahilan kung bakit nagkukubli ang Diyos. Ang kasamaan o ang kasalanan ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng malaking gap ang Diyos at ang tao, na ano pat ito ang nagiging dahilan kung kaya hindi po dinidinig ng Diyos ang ating mga dalangin. Pero hindi po sa kadahilanan na hindi po gusto ng Diyos. Gusto sana ng Diyos, pero yung kasalanan po natin ang siyang nagiging dahilan kung bakit po ay nagtatago po ang Diyos sa tao. Okay? So, yan po ang maliwanag po sa ating pag-aaral po ngayong gabi. So, narito ang isang pinakamalinaw na pahayag ng Biblia tungkol sa epekto ng kasalanan sa relasyon ng Diyos at tao. Ginugugol ni Isaias ang natira sa Kapitulo 59 sa pagpapaliwanag pa sa puntong ito na nakikita sa buong kasaysayan ng tao. Mawawasak ng kasalanan ang ating relasyon sa Panginoon at sa gayoy aakay sa ating walang hanggang pagkapahamak. Hindi dahil itinataboy ng kasalanan ng Diyos papalayo sa atin, kundi itinataboy tayo palayo mula sa Diyos. So tayo po ang itinataboy po ng kasalanan palayo mula sa ating Panginoong Diyos. Naalala ko yung noon, nung ako'y high school pa lang, may nagayaya sa amin noon, pati yung aking mga kaibigan, may mga kaibigan ako, tara magsimba tayo sa kanila ako magsisimba pagka hindi na ako gumagawa ng kasalanan, pag wala na akong bisyong ginagawa. So ibig sabihin, para bang nagkakaroon tayo ng guilty feeling at para ba tayo magkakaroon ng pakiramdam na ayaw po natin na lumapit o pumasok man lang sa simbahan dahil alam po natin na mayroon tayong kasalanan. So, parang lumalabas na nature na po talaga ng tao na maliwanag po yung sinasabi ng Biblia na tayo mismo, ang kasalanan mismo, ang siyang nagtataboy sa atin papalayo mula sa ating Panginoong Diyos. No? Kapatid. Pero, ang Panginoong Diyos po ay nag-aanyaya po siya sa bawat isa sa atin, sa bawat taong makasalanan na lumapit at talikuran po ang ating mga kasalanan at tayo po ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Aminin po natin na tayo may kasalanan at tayo po ay madama po natin dapat na kailangan po natin ang ating Panginoong Diyos sa atin pong buhay sapagkat wala po tayong magagawa kung wala siya. Ito po dapat ang dapat na maramdaman at maranasan po natin sa ating puso. Ma-feel po natin na helpless po tayo. Wala po tayong magagawa kung tayo ay malayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan natin siya para magkaroon po tayo ng katubusan para po sa ating mga kasalanan. Okay? So yan po mga kapatid. No? So ang sabi ay basahin ang Henesis 3 at 8. Paano ang halimbawang ito ipinapakita, ang prinsipyo ipinahayag sa itaas ng parapo. Okay, so sa 3 at 8, punta tayo sa Henesis chapter 3 at verse 8. Okay, so basahin po natin kung ano po nakasulat po dito. Ito po sabi, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa pangunong kahoy sa halamanan. So obvious po, ang tinutukoy dito ay si Adan at saka si Eva. Ito po ang background nito, kaya sila nagtago sa Panginoon. Ito po pagkatapos na ma-realize sila na sila po ay talagang tahasan po na lumabag sa utos ng Diyos. Okay, doon sa halamanan ng Eden. Ito po yung utos ng Diyos na huwag kakanin yung bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ng Eden. So dahil po sa kasalanan, alam nila na guilty sila, kaya sila po ay nagtago sa Diyos. So ito po yung nature ng tao. Si Adan at saka si Eva, no? Katulad ng binanggit ko kanina,
So nature ng tao na pag alam niya na mayroon siya kasalanan, siya po ay nagtatago. Lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Okay, so yan ang kasalanan ay pangunahing isang pagtanggi sa Diyos. Isang pagtalikod, papalayo sa Kanya. Katulad po ng karanasan ni Adan at ni Eva. Ang gawa ng kasalanan ay talagang pinakakain ang sarili nito dahil sa hindi lamang ang gawa ay isang pagtalikod palayo mula sa Diyos, kundi ang bunga ng gawa ay gagawin ang makasalanan na lalo pang tatalikod papalayo mula sa Panginoon. Ihihiwalay tayo ng kasalanan mula sa Diyos hindi dahil ayaw abutin ng Diyos ang makasalanan. Sa katunayan, ang buong Biblia, mga kapatid, ay halos walang hindi ang salaysay, wala kundi ang salaysay ng pag-abot ng Diyos para iligtas yung mga tao, mga makasalanan. Okay? Kundi dahil ang kasalanan ay ginagawa tayong tanggihan ang Kanyang makalangit na alok sa atin. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalagang wala tayong kasalanang papayagan sa ating buhay. So ito po yung reason why na hanggat maaari ay wala tayong anumang kasalanan na hahayaan or papayagan, i-allow natin na manatili sa ating buhay sapagkat ito po ang kasalanan mismo natin ang siyang magpapalayo po sa atin mula po sa ating Diyos at ating tagapagligtas. So para po tayo mailapit sa Diyos, kinakailangan po na sa anong paraan po tayo makakalapit sa ating Panginoong Diyos. So, simple lang po. Iiwanan po natin, tatalikuran po natin ang ating mga kasalanan. Pero bago po natin ito magawa, kinakailangan maranasan po natin or ma-feel po natin yung pangailangan po natin sa ating Panginoong Kristo. At ma-feel po natin na tayo po ay makasalanan. Aminin natin sa ating sarili na tayo po ay nagkasala. Kaya nga mahalaga yung self-examination. Katulad sa mga nakaraang leksyon na inaral po natin. Yung yearly Sabbath po na ginagawa ng Israelita, yung Day of Atonement, ini-examine nila, sinasiyasat nila yung kanilang sarili. Wala silang ititirang kahit anumang kasalanan. Maglilinis sila para pagdating ng Day of Atonement ay malinis po sila, nahaharap po sa ating Panginoong Diyos. Nang sa ganoon ay hindi sila mahiwalay sa bayan ng Diyos. So the same po tayo mga kaibigan. Kinakailangan na linisin po natin ang ating sarili. Wala namang perfecto. Aminin man natin o hindi at maliwanag po binabanggit ng Biblia na wala namang matuwid kahit isa. Sabi po ni Apostle Paul, sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Lahat po ng tao may kasalanan. Ang sino mang nagsasabi na wala siyang kasalanan ay sinungaling po, ang sabi po ng banal na kasulatan. Okay? So aminin po natin na tayo makasalanan, ma-feel natin na kailangan natin si Jesus, wala tayong magagawa, at tanggapin natin ating Panginoong Kristo na siyang ating personal at tagapagligtas. Tayo po ay lubusang magpasakop sa Kanya at humingi po tayo ng tulong araw-araw, kapangyarihan galing sa Diyos sapagkat hindi natin kayang labanan po ang ating sarili. Napakahirap na kalaban, napakahirap na talunin yung ating sarili. Kaya kailangan po natin ng supernatural power nang sa ganoon ay tayo ay magtagumpay. Okay, supernatural na kapangyarihan galing po sa ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon ang panawagan po sa bawat isa sa atin, kung handa po tayo, kaibigan, ikaw na nanonood po ngayon, na tanggapin ang ating Panginoong Kristo at nagnanais na talikuran ang iyong mga kasalanan at lubusan na magpasakop sa Diyos at tanggapin si Jesucristo na bilang personal na tagapagligtas, ay samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay sandaling manalangin. Mapagmahal po namin Diyos sa mga kapangyarihan po sa lahat. Salamat po ng marami na muli ipinaalala mo po sa amin na ang amin pong mga kasalanan ang mismong nagtataboy sa amin papalayo sa iyo. Nais po namin o Diyos na muling manumbalik at talikuran ang aming mga kasalanan. Wala po kami magagawa kung wala po kayo. Kailangan po namin ng kapangyarihan na nanggagaling sa inyo. Tulungan po kami sa aming araw-araw na buhay na kami po ay maging matagumpay sa pakikipagbakang espiritual. Umaasa kami o Diyos na inyo kaming dinidinig sapagkat hinihiling po namin ito sa matamis na pangalan namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay? So, muli ay magkita-kita po muna po tayo bukas, araw ng Lunes. Ang pamagat po ng ating aaralin ay sino ang pinatawad. Okay? So, kita-kita po tayo bukas ng gabi sa atin pong pag-aaral po ng lesson.